Ngayong araw nga pala mga mare ay papalaot na naman kami dahil mambabakaw nga kami ng isda. Naalala kasi ni Buyok na may nagpapahango nga daw ng isda dito sa laot kaya naman agad na nga namin itong pinuntahan. Nasanayon pa nga lang kami niyan mga mare ay hindi na nga kami makausad-usad dahil sa napakalakas ng hangin. Tingnan nyo naman kung gaano kalalaki ang alon ngayon dahil napakalakas ng amihan dito sa amin. Tuwing ganitong buwan talaga ay sanay na nga kami na malalaki ang alon at banglakas ng hangin dito. Ngunit subalit datapwat nga ay hindi nga kami nakapangbakaw ng isda dahil nakaalis na nga daw ang regaton. Ito naman kasing si Buyok ay tanghali na ngang naalala na may magpapahango pala dito sa laot. Diyos ko, day! Sabi ko nga sa aking Buyok ay wag na wag kaming uuwi na walang dalang pang ulam. Mabuti na lang talaga at nakita nga namin ang bangka ng pinsan ng aking Buyok na mag-harvest. Kaya naman, for the go! Kaya naman sinuong talaga namin ang banglalaking alon makahingi lamang ng pang-ulam. Inakaw ay bangka tipidani. Pagkarating nga namin dito sa bangka ni Kuya Barok ay bigla nga siyang kinuhang dancer. Sa sobrang lalaki nga ng alon at banglakas nga ng hangin ng mga time na yan ay kukulangin nga daw ang dancer ni Kuya Barok. Kapag nga ganito kalaking bangka ang gagamitin nyo sa pagkuha ng isda ay kailangan nga ay marami kayong tauhan. Dahil napakahirap talagang kumilos sa dagat lalo na nga't ganito kalakas ang hangin. Ang buong akala ko talaga noon kapag sinabi ngang magdadancer sa laot ay sasayaw nga sila sa laot. Noong bata pa kasi ako ay madalas ko na talaga itong naririnig dahil ang tatay ko nga ay madalas kuning dancer. Ngayon ko nga lang nalaman na ang ibig sabihin pala ng dancer sa laot ay katulong ng mga nag-harvest ng isda. Kapag nga nagdancer ka dito sa laot ay may kita ka na ay may ulam ka pa pag-uwi. Ay kaya naman pala nagdancer itong aking Buyok ay para makaulaman eh. Sa sobrang lakas nga ng hangin ng mga time na yan, ay hirap na hirap nga silang kalusin ang cage. Mamali nga ang laman ng cage na ito at magmamayari nga ito ng pinsan ni Buyok. Tapos, itatakal nga niya ito sa regaton na pinsan din namin. Sinimulan na nga nilang alsahin ng mga isda at gagamitan nga nila ito ng pangsalok para makuha. Ay parang bang liit yata ng pangsalok at hindi kasya ang isda diyan. Ay aabutin yata kami dito na maghapon at hindi pa namin nasasalok ang mga isda. Pinilian na nga rin ito at ibinilik nga sa mga cage ang maliliit. Ay hayo naman pala ang malaking salok. Akala ko'y maliit ang gagamitin. Si Buyok nga natoka sa pagkadlo ng isda dahil bang lakas nga daw ng kanyang braso. Apa, ay nalaban kaya yan ang bunong braso kaya bang lakas niyan. Napasubo nga yata ang aking Buyok at 5 tonelada nga ang kanyang sinalok. Diyos ko, day! Ito kasi talaga ang trabaho ng aking Buyok noon at sanay na sanay nga siya sa pagsalok ng mga isda. Kaso ay nabigla nga daw siya ngayon kaya naman sumakit nga ang kanyang baywang. Sabi ko nga ay di bali na nga sumakit ang baywang dahil sulit naman at may taos na may pang-ulam pa. Kaya naman nung nabigyan na nga siya ng taos at nakahingi na nga kami ng pang-ulam ay agad na nga kaming sumibat. Bago nga kami umuwi mga mare ay kukuha nga muna kami ng sampalok dito sa pulo ni Don Silverio. Napakarami kasing sampalukan dito mga mare at nagkakalaglag nga lamang at wala namang kumukuha. Kaya naman Don Silverio, pahingi naman po ng kaunting sampalok honey. Umakyat na nga itong si Buyok at napakarami nga daw bunga sa itaas. Sabi ko nga ilagay na lamang sa kanyang damit dahil wala naman kaming dalang lagayan. Tumikim na nga rin ako nito mga mare at Diyos ko day, napagkakaasim abo. Kumuha nga lang kami ng kaunti nito dahil ihahalo nga namin ito sa sinampalukang mamali. Ang gagawin kasi naming luto dito mga mare ay isisigang nga namin ng ulo at ang matitira ipiprito naman dahil yun nga ang gusto ng mga bata. Akala kasi ng aking Buyok ay hilaw pa nga itong mga sampalok na makukuha niya pero mga hinog na nga ang mga ito kaya
naman sinigang sa hinog na sampalok na nga ang mangyayaring luto. Nagdesisyon na nga kaming umuwi ni Buyok dahil medyo tanghali na nga noong mga time na yan at medyo nagugutom na rin kami. Pagka-uwi nga namin ay nilinisan na nga ni Buyok itong mga isda at binalatan ko na nga rin itong mga sampalok. Inuna ko nga munang lutuin itong pritong isda dahil dadating na nga ang mga bata ay wala pa kaming luto. Napakasarap talaga nitong mamali lalo na nga at sariwa at banglutong ng pagkakaprito. Sinunod ko namang isigang itong ulo ng mamali at talaga namang napagkakasarap ng sabaw at manamis-namis pa nga. Kaya naman kung kumakain ka nga rin ito at paborito nyo nga itong mamali ay baka naman pa-heart at pa-share. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.